Good morning and welcome to our daily Breakthrough broadcast. Ako po si Pastor Paul Del Rosario from Breakthrough Faith Community. We are here to read the Word and we are here to experience God's Word today. Ang purpose po natin dito, maging matatag tayo sa salita ng Diyos at maging matatag tayo sa ating pananalangin. Kaya tuwing umaga po nagkikita-kita tayo online, 6 p.m. dito sa ating Breakthrough Faith Community Facebook page. Ito po ay ginagawa natin every day, ayan, at 6 a.m. At tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ipinapaliwanag sa atin. At ganyan din po, tayo ay nananalangin. Hilingin ko po sa bawat isa sa ating pagsisimula sa umagang ito, pwede niyo po bang pakishare na lang itong live natin today. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pag-share ninyo ng ating daily breakthrough broadcast. Malaking bagay po ito, nakakatulong po ito upang mas lumawak pa yung nare-reach out ng ating daily breakthrough broadcast. So, pakishare nyo na lang po, pwede sa Facebook feed, i-reshare nyo lang sa inyong mga group chats, pakisend nyo sa mga group chats ninyo, sa mga GC ninyo, and even sa mga chat ninyo individually, sa inyong mga friends, personally, pwede nyo pong isend itong link ng ating daily breakthrough broadcast. Nakakatulong po ito ng malaki sa patuloy na paglawak ng ating nare-reach out nitong ating gawain na ito. So, salamat po ng marami sa patuloy na pag-share ng ating daily breakthrough broadcast sa inyong mga Facebook. Salamat po ng marami. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Kamusta po kayo sa umagang ito? Tuloy-tuloy tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ay isang paglalakbay mula Mateo chapter 1. Ngayon ay nasa 1 Corinthians na tayo. 1 Corinthians chapter 12 ang binabasa natin ngayon. Simulan natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos this morning. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga nandito at sa lahat ng mga nagko-comment ng good morning. Magandang umaga po sa inyo and God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po ang comment natin. Kahit yung simpleng amen lang. Ayan, malaking bagay po yan. Nakikita ko sino yung nakikinig at nagre-respond dito sa ating pagtatalakay o pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, simulan na natin yung pagbabasa natin. So, kahapon po naputol ng konti yung ating broadcast dahil dun sa internet connection natin. Ayun, kaya minabuti ko na pong hindi na magpatuloy kasi nga hindi na tayo makakonect ulit sa Facebook. So, ipagpapatuloy nga natin ngayon yung ating binabasa. So, nag-stop tayo sa verse 13 kahapon, no? Basahin natin ulit. Sapagkat sa pamamagitan ng iisang espiritu, pinapaliwanag ko yata, doon tayo naputol doon sa pinautismuhan tayong lahat tungo sa iisang katawan. Ano yung bautismo na ito? Water baptism and the Holy Spirit's baptism. And para sa ating mga Pentecostal, ano yung tanda na tayo na bautismo ng Holy Spirit? So tayo nagsasalita sa iba't ibang mga wika, speaking in tongues. Yan po yung ating, kumbaga, distinctive. Ito yung ating parang pagkakaiba natin pagdating sa paniniwala sa bautismo ng Banal na Espiritu. Tayo po ay naniniwala na ang tanda ng bautismo ng Banal na Espiritu ay nakikita po sa pagsasalita, sa pagwiwika ng iba't ibang mga wika or speaking in tongues. Diyan natin nakikita, yan yung nagiging tanda natin ng baptism of the Holy Spirit. So dalawa po ito, no? Baptism in water and baptism of the Holy Spirit. Sapagkat sa pamamagitan ng iisang spirito ang gumagawa nito. Binautisman tayong lahat tungo sa tayo ay na-unite sa katawan ni Kristo. So wala nang distinction when we are in the body of Christ, when we are in a church. Walang distinction between Jew or Griego or alipin o Malaya. Hindi na tinitingnan yan. Pagkat iisang katawan ni Kristo, ang nakikita na sa atin is yung body of Christ. At tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. So, itong sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? Dito sa bahagi na ito ng kanyang sulat, gusto niya ipaliwanag, no? Gusto niya ipaliwanag ni Pablo yung foundation ng pagkakaisa ng iglesia. Because we are baptized in the Spirit. Kaya nagkakaisa tayo. Bilang isang simbahan, bilang isang katawan ni Kristo. Iisang spirito ng Diyos. So, in the previous verses, sa mga naunang talata, paulit-ulit na
binabanggit ni Paul, napapansin niyo to, no? Binabanggit ni Paul sa mga naunang talata, same spirit, same set spirit, same spirit. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan ng pagiging spiritual natin, no? Yung pagiging spiritual natin, hindi nakukuha yan sa, sabi nga natin, sa pagluhod-luhod, pag-aayuno, hindi diyan nakikita yung spirituality, no? Hindi sa mga talento, hindi sa mga posisyon, hindi, not even in the charisma. Ito ay or the gifts of the Spirit, hindi nakikita dyan yung spirituality natin. Ang spirituality natin, nakikilala tayo bilang believers, tayo yung mga spiritual. We are believers because of the Holy Spirit. Sa gawain ng banal na Spirito. Sa ating kalagitnaan at sa ating mga buhay, kumikilos ang banal na Spirito. Kaya lahat ng mananampalataya, they are spiritual. Walang mas spiritual kaysa sa Kanya. Walang ganun po, no, na mas spiritual ito kaysa dito. Hindi nakabase sa ating ginagawa. It's because of the Holy Spirit working, not us working, but it's the Holy Spirit working. That's why we are spiritual people. Binautismohan tayo ng iisang spirito. So kapag sinabi ni Pablo na binautismohan sa iisang spirito, kapag sinabi niya ito, na hindi lang ito yung baptism in water, yung ceremony na ginagawa natin na baptism in water. So ito rin yung pag natin sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. So paglubog sa tubig at paglubog sa presensya ng Diyos. Amen? Dalawang bagay. Paglubog sa tubig at paglubog sa presensya ng Diyos. So the baptism of the Spirit and the baptism in water. So yung pagbabagong buhay, dulot ito ng Espiritu ng Diyos. Hindi natin magagawa ito sa sarili nating paraan, hindi natin magagawa ito sa sarili nating kakayanan. Yung Espiritu natin or yung Espiritu ng Diyos na nasa atin ang siyang nagpapabago ng buhay natin at ito yung pinagkakaisa tayo sa katawan ni Kristo. So, we are a new community. Amen. And we are a different community. Hindi ito isang club na samahan. Hindi ito isang barkadahan. Amen. This is a new community na ang Espiritu ang kumikilos. At ang pinuno natin, hindi si Pastor Paul, hindi ang mga pastor. Ang pinuno natin si Christ. Can I hear an amen to that? Amen po ba? Ang pinuno natin, ang nangunguna sa atin, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tayo ngayon ay umiinom, hindi lang umiinom kundi lumalangoy. Katulad ng sabi ni Pablo dito. At tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu. Think about this as not just drinking, but we are being soaked. Kumbaga, nagsiswimming ka at umiinom ka sa espiritu. Babad. Yan ang word. Sabihin nyo nga yung word na yun. Pwede ba na natin sabihin lahat? Babad sa espiritu. Tayo ngayon ay binababad na sa espiritu ng ating Diyos. No? Nilipat na tayo mula sa makasalanang buhay. Ngayon ay nasa espiritu na tayo. Babad na tayo sa espiritu ng Diyos. At habang babad tayo sa espiritu ng Diyos, ating hinihintay yung muling pagbabalik ng banal na espiritu. So kung may magtanong sa inyo, anong bautismo ba itong binabanggit ni Pablo or tinutukoy ni Pablo dito? No, magkaugnay yung dalawang ito. Yung baptism in water and yung baptism in the Spirit. Ano po, inisip ko ngayon yung baptism in water, nilulubog tayo sa physical at umaahon tayo. Pero naniniwala ako, nilulubog tayo pero our spirit ay patuloy na sinusok, binababad. Umahon man tayo physically after the water baptism, umahon tayo sa tubig, pero yung spirito na natin, habang nilubog sa tubig, ay nananatili ng nakalubog sa tubig ng espiritu, the living water of the Spirit. So, yung buhay na bukal ng tubig, which is the Holy Spirit, patuloy nakababad yung espiritu natin doon. Kaya nga nagkakaroon ng transformation Nagkakaroon ng paglilinis kasi nakababad na tayo sa espiritu. Isipin niyo na lang yung naglalaba kayo, nakababad yung mga puti, may mga mansya ito, pero dahil binababad ito, nawawala yung mga mansya, nawawala yung mga dumi.
ganun din ang aking isipan, although hindi ito sinabi sa mga binabasa ko, pero yun yung nabubuo na sa aking isipan habang nakababad ka sa spirito, ay nangyayari yung transformation, nangyayari yung paglilinis, nangyayari yung cleansing in the spirit. Amen? So, tayong lahat ngayon ay pinaiinom, napakaganda ng larawan na ito. Tayong lahat ngayon ay pinaiinom ng iisang espiritu. So habang nakababad ka, pinaiinom ka ng espiritu. Alam niyo po, yung sinasabi dito na drinking from the spirit, no? Yung pag-inom sa espiritu. Alam niyo po, ito yung blessing na natatanggap natin. No? When we are drinking from the spirit, yung community na nabuo because of the Spirit of God, because of the work of the Holy Spirit. No? So, nung tayo ay napabilang, nung tayo ay na-unite, na naipag-isa sa katawan ni Kristo, yung presensya ng Holy Spirit ay aktibo na sa atin. Aktibo na yung Holy Spirit sa atin, and lahat tayo na naipag-isa na sa katawan ni Kristo, umiinom na tayo from the blessings of the Spirit. And you know what? Right now, habang tayo ay magkakasama ngayon, we are drinking of the blessings of the Spirit. Do you believe that? Umiinom ka ngayon ng pagpapala ng banal na Spirito sa buhay mo. And that is yung mga grace gifts na binibigay sa iyo ng ating Panginoon. We are drinking of the grace gifts of the Spirit right now. We are drinking of the blessings of the Spirit right now. Bakit? Kasi pinag-isa ka na sa katawan ni Kristo. And so, ang iniinom mo ngayon ay yung mga pagpapala mula sa Espiritu ng Diyos. Ako po, sobrang nai-inspire ako kapag iniisip ko to at pinagbubulay-bulayan ko ito ngayon. Na ako pala ngayon, no? Ako pa nga ngayon na isa ng mananampalataya ni Kristo at pinag-isa na sa katawan ni Kristo. Ang iniinom ko ngayon ay pagpapala ng Espiritu ng Diyos. At kayo rin po. No, kayo rin po na nanonood ngayon at nakikinig ngayon, ang iniinom niyo po ngayon ay pagpapala ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Ang mga kaloob dahil sa biyaya ng Panginoon, ang iniinom natin at dumadaloy sa ating mga katawan ngayon. At sa ating mga spirito, ang dumadaloy po ay walang iba kung hindi yung tubig ng Espiritu ng Diyos na ating iniinom ngayon, yung pagpapala ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. May puwang ba sa pagmamayabang? May puwang ba sa pagmamataas? May puwang ba sa pagiging entitled? Wala pong puwang dyan. Amen? Dahil lahat tayo na nananampalataya at naniniwala sa Panginoon, lahat tayo ay umiinom ng pagpapala ng Panginoon. Walang natatangi, walang mas marami, walang mas nakakahigit. Sabay-sabay tayong umiinom ngayon sa pagpapala ng Panginoon. Kaya walang ipagmamayabang si Pastor Paul over anyone here. Amen? At wala ding mapagmamayabang ang sino man over anyone. Kasi lahat tayo sabay-sabay umiinom ng blessing ng Panginoon. Ito yung isang bagay na ayaw kong mamiss ng bawat isa. Na maunawaan natin kung ano yung estado natin ngayon at maranasan natin itong blessing na ito ng bawat isa sa atin. Hindi natin nararanasan, or sabihin na natin hindi natin lubos na nakikita na nangyayari sa buhay natin ito dahil hindi natin nauunawaan. Kaya nandito tayo tuwing umaga. Ito yung maganda sa ginagawa natin tuwing umaga. Napag-uusapan natin ito, napag-aaralan natin ito, at napagbubulay-bulayan natin ito. No? Just realizing right now, yung knowing, yung malaman mo at ma-realize mo na bilang isang mananampalataya, pala, I'm drinking of the Spirit right now. I'm drinking of the blessing of the Spirit. Isa sa mga benepisyo yan ng pagiging isang tunay na mananampalataya ng Panginoon. Isang benepisyo, umiinom ka ng blessing ng Spirit right now. Hallelujah. Amen po. Umiinom si Pastor Paul ng blessing of the Spirit. At hindi na ako nauuhaw ngayon. Amen. Hallelujah. Nung nasa mundo tayo, lagi tayong nauuhaw. Walang satisfaction.
walang contentment. But now, because we are drinking of the blessing of the Spirit, may contentment sa puso. Amen. Sino dito may contento kayo sa puso nyo ngayon? Amen. Andun yung contentment. Andun yung satisfaction. Nandoon yung napatid na yung uhaw natin. Dati hindi mapatid-patid yung uhaw natin. Hanap tayo ng hanap. Paano ba mapapatid tong uhaw ko? Yung pala, matatagpuan natin sa Espiritu ng Diyos ang pamatid uhaw. Alam niyo po, ang ganda nito kasi pinag-aaralan din namin ito ngayon sa aming Bible study sa SBMA, sa Book of John. Describe it ni Jesus, di ba? Out of him will flow the rivers of living waters, sabing gano'n. And the living water, sabi ni John, the living water is the Spirit of God. So right now, what is flowing within and outside, outside, without, within, and without, di ba? Ang nagpo-flow mula sa loob, palabas sa atin, ang nagpo-flow is the blessing of the Spirit because we are drinking of the Spirit right now. Amen? Ma-realize natin yung dakilang blessing na to at magkaisa po tayo bilang community. No? Wala nang hidwaan, wala nang tampuhan, wala nang samaan ng loob, walang pagmamataasan, walang pride because we are all drinking of the Spirit. We are all drinking of the blessing of God in our lives. Not because of our work. Again, ang gamit dito is passive voice, no? And ano yung verse ulit? Balikan lang natin yung verse. We are all baptized. All were baptized. Were baptized. Ano yan? Passive. Now, were baptized. Were drinking. So, ang gamit ni Paul, passive. Were baptized. Were drinking. So, ibig sabihin, someone is causing this for us. Merong nagko-cause. Merong nagdudulot sa atin. Pag passive po, may nagdudulot sa atin. No? So, we are drinking right now. No, we're drinking. Diba? We are drinking. So, someone is causing for us to drink, and that is the Holy Spirit. We're baptized. Someone is causing for us to be baptized, and that is the Holy Spirit. This is not our work. Hindi ito work ni Pastor Mars, Pastor Paul, hindi ito work natin. Kundi work ito ng Spirit, Holy Spirit na kumikilos sa atin. Kaya again, babalik lang tayo dun sa prinsipyo na yun. Hindi tayo magmamalaki, hindi tayo entitled to anything. Hindi tayo magmamataas over others. Amen. Tayo ay pantay-pantay. Kasi lahat tayo umiinom sa Espiritu ng Diyos right now. And what a privilege, what a blessing to drink from the Spirit of God. Kaya minention ni Paul Jews or Greeks, slaves or free. Pansin niyo po yun. Nakalagay ba dun sa screen natin ngayon? Jews or Greek, Hudyo, Griego, Alipin, o Malaya. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Babae at lalaki, mayaman o hindi mayaman, sabihin na natin, no? Financially, hindi tinitignan yon. Amen? Mataas ang posisyon or simpleng, ordinaryong manggagawa, hindi tinitingnan yon. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kaya pag nagsasama-sama po tayo bilang isang worshiping community, nagpupuring komunidad, pag nagsasama-sama tayo, walang pride, walang kayabangan na umiiral sa atin. Walang pagmamataas, walang pagmamagaling, walang pagmamalaki na umiiral sa atin. Kasi tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu. We are diving in, we are swimming, and we are drinking in one spirit. Lumalangoy tayo ay nag-dive, lumalangoy tayo at umiinom tayo sa iisang espiritu. Amen? Tayo ay iisang katawan ni Kristo at ang katawan ni Kristo na ito ay pinaiinom ng iisang espiritu. Iisang espiritu ang dumadaloy sa atin. Walang mas nakakahigit na gift. Amen? Walang mas nakakahigit na gift na ibinigay sa atin. Lahat tayo ay pantay-pantay, mga kapatid. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao or sa mata ng Diyos at sa mata ng Holy Spirit, sabihin na natin, tayo ay iisa. Pinaiinom sa iisang
katawan ni Kristo. Kapag tayo ay umiinom sa Espiritu, may sariwang kapayapaan, may bagong pag-asa, may lakas sa gitna ng kahinaan, may karunungan sa gitna ng kalituhan. Ito yung benefits ng drinking from the Spirit. We have peace, we have hope, we have the strength, we have the wisdom. Amen. Ito yung karanasan ng bawat tunay na Kristiyano. No? Kapag ikaw ay isang tunay na Kristiyano, nararanasan mo ang kapayapaan, pag-asa, kalakasan, at karunungan na nanggagaling sa daloy ng Espiritu, ng biyaya ng Espiritu. Dumadaloy ang biyaya ng Espiritu sa iyo. Umiinom ka sa biyaya ng Espiritu. At meron kang panibagong kapayapaan ngayon, panibagong pag-asa ngayon, panibagong kalakasan ngayon, at panibagong karunungan ngayon. Tayo ay binautismuhan, tayo ay pinainom. Amen? Hallelujah. Tayo ay binautismuhan, tayo ay pinainom. Hallelujah. Napakagandang pananalita mula kay Pablo. Napakagandang encouragement from Paul, not me ha. Si Paul po ang sumulat nito. Kaya napakagandang encouragement for all of us. Tayo'y binautismuhan, tayo'y pinainom. Ano yung dapat maging response natin dito? Magkaisa tayo. Walang pride. Walang pagmamataas. Pagpapakakumbaba ang ipakita natin sa isa't isa. Amen po. Ano yung tanging response natin dito? Tayo po'y magkaisa bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang espiritu, iisang katawan, iisang espiritu ang siyang nagbibigay ng tubig, ng bukal ng tubig. Amen? So, nasa iisang footing tayo, equal footing. Sabi ko nga kahapon, we are in an equal footing. Amen? Walang mas mataas na paitang. Tayo ay pantay-pantay. Sa ating yapak, sa ating pagyapak, tayo ay pantay-pantay. Nasa parehong biyaya po tayo. Amen? Nasa same grace tayo, nasa same blessing tayo, parehong biyaya, parehong pagpapala. Sabay-sabay, walang inggitan. Amen po. Walang anumang inggitan dito because nasa same grace tayo, same blessing tayo, ba't tayo mag-iinggitan? Ba't magkakaroon ng inggit sa bawat isa? Amen po. Pareho-pareho tayong nararanasan yung espiritu na dumadaloy sa ating mga buhay. Nawa po magdala ito ng iba yung, alam niyo yun, iba yung encouragement for all of us. And iba yung motivation sa atin na wala akong may pagmamalaki sa Lord. Amen. Wala akong may pagmamataas sa Lord. Wala akong entitlement na kahit ano. Kasi iisang espiritu ang kumikilos sa amin. At pag-iibayuhin ko pa na i-build up ang bawat isa. Pag-iibayuhin ko pa na palakasin ang aking kapatid. Imbis na mainggit tayo sa kapatid natin, lalo nating palakasin at i-encourage ang ating mga kapatid. Pwede ba ako makarinig lang, maka-comment, makakita ng comment na amen dyan? Amen? Imbis na mainggit tayo, ba't hindi natin i-build up ang bawat isa? Amen? I-build up natin yung bawat isa. Palakasin natin yung bawat isa. Let's see to it na yung kapatid natin ay nauunawaan niya na tayo ay may iisang espiritu na kumikilos sa atin. Ipaunawa natin sa lahat yan na iisa yung espiritu na kumikilos sa atin at pinaiinom tayo nito ng kanyang mga blessings. Amen? Maging kalakasan natin at maging motivasyon natin itong mga kapatid, walang anumang inggitan sa atin. Walang puwang ang anumang inggitan sa atin dahil iisa yung espiritu na kumikilos sa ating mga buhay. No? Bilang isang worshiping community, dahil iisa yung espiritu natin, marunong tayong magpatawad sa isa't isa. Dahil isa lang naman yung espiritu na kumikilos sa atin, marunong tayong magpatawad. And tayo ay patuloy na nagbabagong anyo, nagtatransform tayo. Amen? And dito matatagpuan yung tunay na kagalingan, yung healing nangyayari because we are in one spirit. Yung pagpuno ng espiritu ay nangyayari. Healing, infilling of the Spirit, amen, pagdaloy ng mga gifts of the Spirit, kitang-kita sa atin because we are one body and one spirit
is moving and working in us. Amen? Siguro hanggang dito na lang muna po tayo. Bukas pong muli, ipagpapatuloy natin ito. Now, nagdala ito ng encouragement sa atin. Pwede ba kayo mag-amen if you are encouraged that you are drinking the blessing of the Spirit right now? Knowing that you are drinking the blessing of the Spirit. Who among you are encouraged? Can you say amen right now? Pwede ba kayo mag-amen kung nai-encourage kayo ngayon? Napapalakas yung loob ko, Pastor. Hallelujah. Dahil ngayon, naunawaan ko, ang iniinom ko right now ay pagpapala ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. At dumadaloy ito sa akin. At hindi lang ito dumadaloy sa iyo. Sabi ni Jesus Christ sa John, sabi niya, out of your belly will flow, from your belly will flow rivers of living water, which is the Holy Spirit. Iniinom natin, and out of our belly, dumadaloy. Out of our innermost being, dumadaloy yung Espiritu right now. At nakakapagpala din ng iba. Nakakapag-build up din ng iba. Dahil dumadaloy, out of you dumadaloy yung blessing ng Holy Spirit. Iniinom mo yung blessing, dumadaloy from you, papalabas sa'yo. Dumadaloy din sa'yo yung blessing. Hallelujah. Amen? Hindi mo lang iniinom, dumadaloy din sa iyo yung blessing of the Holy Spirit. Nawa pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at patuloy kang ingatan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang presensya ng Panginoon ang patuloy mong maranasan, kapatid. Hallelujah. Maranasan mo itong benefits of believing in Jesus Christ. Maranasan mo yung blessing of the Spirit. Uminom ka ng blessing ng Holy Spirit. And then the protection of the Holy Spirit is upon you. The presence of the Holy Spirit is always with you. And then, syempre, umiinom ka ng blessing, ando doon yung grace and yung favor, hallelujah, from the Lord. Dahil umiinom ka from the Spirit. Hallelujah. Sinusupply ng Holy Spirit yung blessing, and then yung grace and favor, dumadaloy sa buhay mo. Amen? Dumadaloy sa buhay mo. And hindi lang yun. Sa mga may sakit at karamdaman sa umagang ito, know that. Unawain natin at patuloy nating maunawaan, patuloy nating panghawakan, dumadaloy yung kagalingan sa iyo. Sa mga may sakit at karamdaman, sa ating mga cancer patients, know that. Diana, Sister Digna Mangonon, Sister Almira Mader, Sister Karina Aguilar, Sister Lori Solinap, Sister Lucy, Sister Brother Edwin, Sister Melody Romero, Sister Josephine, and even Brother Rolly. Know that. Hallelujah. Dahil dumadaloy ang Espiritu, hallelujah, dumadaloy ang kagalingan niya. Amen? And so you just claim upon the healing of the Lord for you. Lord, I claim your healing. Hallelujah. Kasama ito sa blessing na iniinom ko ngayon. The healing of the Lord. Brother Ed, hallelujah, drink from the healing of the Holy Spirit. Brother Rick Makapinlak, drink of the healing of the Holy Spirit. Brother Rani, drink of the healing of the Holy Spirit. Hallelujah. And even yung ating may mga problema sa pangangatawan, sa paglakad, sa paghawak, dahil sa strokes, arthritis, anumang sanhi, nung hindi maayos na paglalakad, hindi maayos na paghawak, hindi maayos na paggalaw ng anumang buto sa katawan or muscles sa katawan, know that yung kagalingan ay iniinom din natin. Drink from the healing from the Holy Spirit. Hallelujah. Pastor Nini, Pastor Mars, Brother Ed, hallelujah. Tatay Romy, hallelujah. Drink from the healing of the Holy Spirit in Jesus' name. Hallelujah. Uminom tayo. Hallelujah. Sa kagalingan na dinudulot ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Drink of the healing of the Holy Spirit in our lives today. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Ganun din po, mga kapatid, sa may mga anxieties, may mga worries, may mga fear, negative thoughts. Huwag na nating hayaan ang negative thoughts because you are drinking from the Spirit. Amen. Huwag nating hayaan yung mga worries na maghari sa atin today because you are drinking from the Spirit of God. Hallelujah. Ang lahat ng mga blessing na kinakailangan natin, iniinom natin mula sa Espiritu ng Diyos. Amen. May the Lord heal you. Yung may mga depression, may the Holy Spirit heal you in Jesus' name. Hallelujah. As you drink from the Spirit
may the Holy Spirit heal you. Ate Cheat, may the Holy Spirit heal you as you drink from the Spirit. Drink from the Spirit of God. Drink from the Spirit of God. Drink of the blessing of God. At sa lahat ng may mga sakit, karamdaman, right now, hallelujah, can you declare, I am drinking of the blessing of healing from the Holy Spirit. Umiinom ako ng blessing ng healing galing sa Espiritu ng Diyos. Pwede mo bang i-declare right now, umiinom ako ng pagpapala ng kagalingan mula sa Espiritu ng Diyos. Umiinom ako ng pagpapala ng kagalingan mula sa Espiritu ng Diyos. I am drinking of the healing of the presence of God in my life today. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. You are so good. You are so gracious to us. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat sa blessing na ito, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Punong-puno kami ng kapayapaan ngayon. Punong-puno kami ng shalom. Payapa ang aming relasyon sa iyo. Payapa ang relasyon namin sa aming kapwa ngayon, Lord. Because we are drinking from you, Lord. We give you all the glory, we give you all the honor, and we give you all the praises, Lord. Thank you for the peace. Sabihin nyo nga, kapatid, pwede na ba nating sabihin, salamat sa kapayapaan mo, Lord. Salamat sa kapayapaan mo, Lord, knowing that we are drinking from you, Holy Spirit. Thank you for the peace. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Can everybody say, who are drinking in the Spirit here? Can you say amen and amen right now? If you are drinking from the Spirit of God, say amen and amen right now. Amen and amen. Praise the Lord. Know that if you are a believer of Jesus Christ, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, you are drinking of the Spirit and you are baptized in the Spirit. You are drinking of the Spirit of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Magkita-kita tayo muli bukas, ganito din pong oras. Pagpalain ang araw natin ng ating Panginoon. Magkita-kita tayo muli bukas, ganito din pong oras. 6:00 po ng umaga at pagpatuloy natin itong binabasa natin from 1 Corinthians. Know that you are drinking and you are baptized. Hallelujah. You were baptized and you are drinking of the Spirit of God. God bless you all and have a wonderful day ahead of you. Blessed Saturday po sa bawat isa sa atin. God bless po sa bawat isa.